Kahayaan niyo po akong dalhin kayo sa kwento ng buhay ni Pablo in the book of Acts, chapter 20, verse 24. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy. And the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Si Pablo po, in this particular text, was speaking to the Ephesian church. Ang kausap specifically ni Pablo ay ang iglesia ng Epeso. Naroroon siya sa dalampasigan ng Miletus. Habang kinakausap niya ang mga mananampalataya sa kaniyang sulat. At hinihintay niya yung gagawing paghuli sa kaniya pagdating niya ng Jerusalem. At sa konteksto ng talatang ito ay makikita po natin yung tono ng kaniyang pamamaalam. Sapagkat si Pablo po, take note, chapter 20 na yan, nasa dulong bahagi na ng kaniyang buhay. Upang higit nating maintindihan mga kapatid, ating tingnan ito sa mas mababaw na salin. New Living Translation. But my life is worth nothing to me. My life is worth nothing to me unless I use it for finishing the work assigned by the Lord Jesus. The work of telling others the good news about the wonderful grace of God. Mas mababaw, mas naiintindihan ng common tao. Lord, samahan mo kami as we study your words. Tulungan mo kaming maintindihan ang mga dakilang katotohanan on the service principles of Paul. Salamat po sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Because truly, we can do nothing kung wala ang pagsama mo. All the glory belongs to you in Jesus' name. Amen. Originally, si Pablo ay si Saulo. On his way to Damascus, ay doon po siya kinausap ng ating Panginoon. Knowing Paul, nagbuhat po sa isang pamilyang Hudyo from Jewish family. But, at birth, Roman citizen din siya. So, dual citizenship si Paul. Isang Romano at isang Hudyo. So, para bang royal blood. Royal blood siya sa aspeto sa Biblia sapagkat Roman being the governing empire during the time of his birth ay para bang sa ating panahon ngayon, AFAM. US citizen. Pag puti, medyo iba yung level compared sa dikulay. I am not racist. Yun, sinasabi ko lang po kung ano yung ating napapansin. Ang dami kasing nangangarap na magkaroon ng green card. Gusto maging green card holder. So, bakit? Sapagkat iba yung sitwasyon pag naroroon. Libre lahat. Libre lahat, even yung healthcare, even yung pension, okay yung serbisyo ng Estado. I have nothing against it. I am just telling na sa ngayon, ang naghaharing uri ay ang mga puti. So talagang kung bibigyan siguro tayo ng chance, mas gugustuhin nating mapunta sa mga lugar na yon. Pero yung iba kasi, ang gusto lang talaga, nasa bukid, may upuan at nakikita yung kanyang parang at nagkakape habang ninanamnam yung kanyang paligid. Anyway, mga kapatid, here, si Pablo po ay masasabi nating isang privileged individual. Privilege? Sapagkat maging sa kanya pong bahay, yung kanyang lugar, lumaki po siya sa lugar ng Tarsus. Tarsus is it is a great city. Na kung saan, alam naman natin, bago po ang Roma ay
Mga Griego. So, known yung lugar ni Pablo sa commerce, sa trade, even po in the field of education. Si Pablo ay piling individual sapagkat nag-aral siya kay Gamaliel. Alam kong napag-aralan na natin ito. And Gamaliel is one of the best philosophers and professors of his days. And sa ating kapanahunan, ang aral na nakuha ni Pablo ay masasabi nating mataas sapagkat alam niya ang kautusan. Inaral ang kautusan. Ganun pa man, yung kaniyang pagiging isang Hudyo ay mananatili sa kanya sapagkat, nanatili sa kanya sapagkat nais niyang panindigan. In fact, nung kumuha siya ng utos sa punong saserdote upang patayin ang lahat ng mga Kristiyano, yun ay upang maganap kung ano yung sinasabi ng kautusan ayon sa kaniyang paniniwala. Ayon sa kanilang relihiyon, dapat ang maghari lamang ay Judaismo at patayin ang lahat ng mga naniniwala kay Kristo. Yun ay ginagawa niya upang mas lalong maging pure ang pagsunod niya doon sa tinatawag na relihiyon. Kaya lang, iba ang sinasabi ng banal na kasulatan ayon sa utos ng Diyos kaysa sa sinasabi ng relihiyon. Si Pablo, a devout follower of his religion, a devout follower of law. Pero makikita natin, when God encountered Saul doon sa on his way to Damascus, ay malayong-malayo yung utos ng Diyos doon sa kung ano yung inuutos ng relihiyon. At sa particular passage na ito, mga kapatid, nais ko lamang balikan, bakit sinabi ni Pablo na yung kaniyang buhay daw ay parang walang kabuluhan hanggat hindi niya masunod kung ano yung iniutos sa kanya ng Panginoon. Knowing Paul in the book of 1 Timothy, ang sabi niya, sa lahat ng mga makasalanan, ako yung puno, ako yung pinuno. I am the chief sinner. Sapagkat marami siyang pinatay ng mga Kristiyano. Marami siyang sinirang samahan, gawain, yung mga lugar Bible study, yung lugar na pinagkakatipunan ng mga Kristiyano, yun ay kanyang sinira, winasak at pinatay. So sabi niya, I am the chief sinner. I am not worthy to be called a slave or a servant of God because I am the chief sinner. Pero ganun pa man, namuhay si Pablo dito po sa dulong bahagi. Kaya nga mga kapatid, yung ating pasimula won't define who we are. Yung ating pasimula ay wala talagang epekto. Sapagkat kung ano po yung dulo, yun talaga ang magdadala sa atin sa ating final destiny. Kaya hindi pwedeng sa una lang tayo magaling. Kinakailangan all throughout, tuloy-tuloy yung atin pong katapatan sa Diyos. But my life, ito yung lagi kong nababanggit, yung mga ganitong salita. Subalit, but, laging meron. Ibig sabihin, meron pong kwento before this. Ganun pa man, sabi ni Pablo, hindi ko inaari na yung buhay ko ay kapaki-pakinabang hanggang hindi ko nasusunod. So meron siyang mga pinagdaanan, meron siyang mga presenting sitwasyon. Pero ganun pa man, ano man yung pinagdadaanan ko, walang kwento yung buhay hanggat hindi ko nagagawa, hanggat hindi ko natatapos yung pinapagawa sa akin ng Panginoon. At ano yun? Ang ibahagi ang mabuting balita. The completeness of His calling was this: tell others the good news about the wonderful grace of God. Walang binanggit sa kung ano yung kanyang katayuan sa buhay. Walang binanggit sa kung ano yung kanyang kalagayan sa buhay. Ang binanggit po rito, magiging makabuluhan lamang hanggang matugon or maganap niya kung ano talaga
yung ipinagagawa sa kanya ng Panginoon. Now, for us to better understand, bakit niya sinabi ito? Ano ba ang pinagdadaanan ni Pablo? Balikan po natin yung konteksto nung talatang yaon. When they arrived, he declared, "You know that from the day I set foot in the province of Asia until now, I have done," ito po, "I have done the Lord's work humbly." Naglilingkod, nagpapagamit, nagtatrabaho, laging nananangis. Endured the trials. So gumagawa sa gawain ng Diyos, dumaan humarap sa maraming pagsusubok. In verse 20, I never shrunk back from telling you what you need to hear. Laging nangangaral in public or in homes. One message, Jews and Greeks, ang pangangailangan ng paghingi ng tawad at lumapit sa Diyos, magkaroon ng pananampalataya. So ito yung mga pinagdadaanan ni Pablo. Lagi siyang ginugulo ng kanyang mga kapwa Hudyo. At ang sabi niya, I am bound by the Spirit to go to Jerusalem. Dahil dulong bahagi na ng paglilingkod, he needs to go to Jerusalem. Isa pong masakit na katotohanan, hindi niya alam kung ano yung mangyayari sa kanya. Subalit, ang banal na Espiritu ay laging nangungusap na siya'y makukulong at magdaranas ng paghihirap pagdating niya roon. Kaya nga po, ito yung kanyang pinagdadaanan. Ito yung background. Ito yung konteksto kung bakit niya nasabi na walang halaga sa akin ang aking buhay. Magawa ko lamang ang aking tungkulin. Matapos ang gawaing tinanggap mula sa Panginoong Hesus, ang pagpapahayag. And this is the completeness of His call. Pero mga kapatid, ang mga salitang ito ni Pablo, hindi niya sinabi while he was having a cup of coffee. Hindi ito sinabi ni Pablo habang nakahiga siya sa kutson, naka-on yung aircon, nanonood ng Netflix. Hindi sinabi ni Pablo ito na naglalakad sa dali, bit-bit yung sangkatutak na mga pinamili. Hindi ito sinabi ni Pablo while he was in Robinson. Iniinom yung pinakamasarap na zagu or sitting doon sa Cup 8 at iniinom yung napakasarap na, ano ba yung mga tinda doon? Kalimutan ko na. Wala siya sa McDonald's habang kinakain yung masarap na manok ng Jollibee at tinutuhog yung habang naghihintay ng karagdagang kanin sa Mang Inasal at tikman yung napakasarap na chicharon with bagoong na kangkong sa Chowking. Wala po siya roon. When Paul said this, alam natin ang kanyang kalagayan. Nahaharap siya sa pag-uusig, paghihirap, pagkabilanggo, and possible death. Ito kasi ay pagpapaalam or pamamaalam ni Pablo sa mga Ephesians. But he was not only talking to the Ephesians actually. Sapagkat tumutukoy siya, though the letter was intended for the Ephesians, pero maraming mga Kristiyano ang nais niyang patungkulan sa kanyang sulat na ito. Sabi ko nga kanina, si Pablo bilang isang Romano, maraming cultural privileges. Marami siyang citizenship privileges, pero hindi niya lahat kinuha yon. Sa halip, sinabi niya na walang halaga ang buhay. Kaya ngayong umaga mga kapatid, ano yung naging prinsipyo ni Pablo? Ano yung prinsipyo ni Pablo na kinuha ko sa talatang ito? Iisa-isahin po natin, himayin natin yung verse 24 sa King James Version, kung meron kayo riyan. Himayin natin yung verse 24. Ito yung kanyang naging prinsipyo. First, Paul stayed focused on God's calling.
Isang verse lang yung pagkukunan natin. Yung verse 24 lang. Ano pong sabi roon? The first line, but none of these things move me. Ano yung tinutukoy niya rito? Yung kanyang mga sinabi sa preceding verses. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Lahat yun ay puro problema, suliranin, mga kabigatan. Yun yung kanyang pinatutungkulan when he said in verse 24, the first line, but none of these things move me. Hindi niya hinayaan na parang sinabi ni Pablo, hindi ako matitinag ng problema. Hindi ako hihinto dahil sa hirap. He was unshaken by circumstances. Umulan lang, ayoko nang magsimba. Wala kasi akong masakyan. Pastor, umaambon. Mga kapatid, sabi ni Pablo, hindi ko isusuko ang aking pagkatawag dahil lamang sa sakit ng baywang. Yung rayuma. Hindi ko isusuko ang aking pagkatawag. Mga kapatid, hindi itinanggi ni Pablo ang problema. Hindi niya rin sinabi na madali ang maging Kristiyano. At hindi niya rin sinabi na hindi mawawala yung problema sa pamilya, hindi kukulangin yung finances, hindi makakaranas ng pagkabigo, walang pagtataksil, walang sakit. Hindi rin sinabi ni Pablo na hindi nakakapagod sa ministry. Wala siyang sinabing mga ganon. Sapagkat alam ni Pablo na meron talagang pagdadaanan at meron tayong, kabahagi ng paglilingkod ang mga ganitong sitwasyon. But, uulitin ko lang po, nasa Bible ito, verse 24, yung first line, none of these things move me. Because of His unwavering commitment sa pagkatawag ng Diyos, hindi niya hahayaan na yung lahat ng pinagdadaanan ay magiging dahilan upang bumitaw sa paglilingkod. Instead, his focus was God's calling. Kapatid, nawa, makita natin na yung paglilingkod na pinasok ni Pablo ay medyo mabigat. Kaya, pag sa ngayon ay parang hayahay pa rin. Parang yung dati pa rin yung sabi nung paleholin. Let's start asking ourselves, are we really serving? We should also choose faithfulness over comfort. Choose faithfulness over comfort. Second line, verse 24, neither count I my life dear unto myself. Hindi niya na tiningnan yung buhay. Hindi po ibig sabihin nito na hindi mahalaga ang buhay ni Pablo. No. Ang ibig niyang patungkulan ay mas mahalaga sa kanya ang kalooban ng Diyos kaysa sa kanyang kaginhawahan. Mga kapatid, hindi niya sinabi na walang kwenta yung buhay. No. Gusto niya lang talaga pahalagahan ng Diyos over his life. And he chose faithfulness over comfort. Sabi ko nga, yung background ni Paul, a Roman and a Jew. Sa Roman, marami talaga siyang pakinabang. Bakit? Sapagkat Romano siya, pwede siyang humingi ng tulong sa Estado. And his being a Jew, mga kapatid, nandoon din siya sa pinakamataas sa antas ng lipunan bilang Pariseo. So take note of his credentials. Pero pinili niya
ang katapatan sa Diyos over comfort. He could have nandoon sa pinakamagandang mansyon. Pero no, naroroon siya sa kalsada, nangangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga, kung atin pong i-analyze, para siyang nagsasabi, Lord, hindi yung gusto ko, kundi yung gusto mo ang masunod. His life ay surrendered ayon sa plano ng Diyos. Sa panahon kasi ngayon, marami ang nagtatanong, Pastor, diyan ba sa paglilingkod, ano ang makukuha ko? Pastor, sa mga pagdalo-dalo, ano bang meron diyan? Meron pong nagtanong, magkano bang bigayan diyan? You applied for an early retirement? Magkano bang bigayan diyan? Blood control ba diyan? Paldo ba diyan? Komportable ba ako? Madali ba? Mga kapatid, ang isang alagad ni Kristo, ang magiging katanungan, balikan po natin yung tingnan natin yung Galatians chapter 2, verse 20. Hindi ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Aklat po ng Galatia 2:20. Maging sa Lucas chapter 9, verse 23. Pasanin ng krus araw-araw at sumunod kay Jesus. Ito yung mga uri ng sakripisyo na hindi para sa sarili, kundi para sa gawain, para sa Panginoon. Mga kapatid, hindi ko kinukuha yung para sa pamilya at para sa iyo, kundi yung oras na para kay Kristo. Sa buhay natin, 24/7 atin. Portion lang ang hinihingi ng gawain. Portion lang ang hinihingi ng Panginoon. Maging sa aspeto ng atin pong kalagayan, hindi lahat kinukuha ng Panginoon. Hindi naman sinabing kay Lord lahat. Maging sa amin, sa aking katayuan, sa aming pamilya, hindi po lahat na kay Kristo. Marami rin yung oras na napupunta sa pamilya. Pero, mga kapatid, we do this. At ginagawa natin ito, hindi para lang sa atin. Hindi naman lahat kinukuha, yung 24 hours a day, hindi naman lahat kinukuha sa atin yon. Even yung income, hindi naman lahat kinukuha sa atin yon. I-portion. Kaya nga, babalikan ko lang uli, give to Caesar what is due to Caesar. Give to the government what is due to the government. Give to people what is due to people. But, may karugtong po yun. Give to God what is due of God. It is just a portion of what we have. A portion. Oras, panahon, service, finances, and everything about us. A portion should be for God. Yun yung naging panuntunan ni Pablo. Iniwan yung pagiging Pariseyo. Nagtalaga ng buhay sa pagiging alagad upang ihayag ang salita ng Diyos. And another principle of Paul, he kept on running sa kabila ng kabigatan. He kept on running, hindi po siya tumigil. Sabi doon sa line 3, nung verse 24, I will finish the race with joy. O, di ba? Ito yung gustong-gusto ni kapatid na Irad eh. I will finish the race with joy. Hindi lamang po finish the race. Why? Sapagkat pwede kasing tapusin niya yung karera, pero maraming question mark. Pwede niyang tapusin yung karera na maraming reklamo. Yung para bang nag-i-special number ka rito pero nakasimangot. Pwede ba yun? Ako na lang ako. Para bang tumutugtog ng gitara na.
Para bang naglilinis ng bangko ko na lang. Si Kuya Jaya, kami na lang ng lagi at tinatawag. Pwede ba yun? Parang umaakyat ng talayob na isang paa na lang. Si pastor talaga. Di ba? Parang naghuhugas ng plato na kulang na lang ihagis mo si pastora para yung pahugas ng plato. Diba? What Paul said, finish the race with di ba? Nung nagsisimula, alive! Ang mga kanta kasi nun, alive eh. Wala pa naman yung mga kanta nila kanina eh, na, di ba? Na na na, to our God, glory, hallelujah. Wala pang ganyan nun. Ang kanta lang namin nun, alive, alive. Pero kahit wasak-wasak na mga pantalon, talagang alive, alive. Di ba? Pag-uwi, yung mga putik, kakakapal. Pero masaya. Sing hallelujah. Eh ngayon yung mga sayaw, iba na eh, no? Delikado eh. Maraming tao nagsisimula ng masigasig. Pero pag natatapos na, parang nasa dulo, ba't kasi nakilala ko pa yung Lord na yan? Parang naging pabigat na. Mga kapatid, now, in Hebrews chapter 12, verses 1 and 2, takbuhin natin ang may pagtitiis ang takbuhin na nasa harapan. In Philippians, ang focus ay yung gantimpala. And then later on, ang sabi ni Pablo, nakipagbaka ako ng may mabuting pakikipagbaka. Natapos ko ang aking takbuhin. So that I might finish my course with joy. Take note, ang sinulat po ni Paul, personal. Yung pronoun, personal, I might finish my course. Meaning, individually, we have our own course. Bakit si brother, haya-haya ang buhay? Bakit ako lagi, parang pasan ko ang daigdig? Individually, we have our own course. So, hindi po collective. Kanya-kanya tayo ng tinatahak na laban. Iba yung sa asawa, iba yung sa anak, iba yung sa kapatid. Take note, individual ang latag ni Pablo. Hayaan nyo, pag pinagpala, magkaroon na tayo dito, ko na lang guguhitan, makikita nyo na yung guhit dito. I am just waiting na pagpalain ng Panginoon. Sabi ko nga, kagabi, kausap ko sila, may mga bagay sa buhay na 30 years bago binigay ni Lord sa akin. Merong 5 years bago binigay ni Lord sa akin. Merong 3 years. Ang inihintay ko, pagpalain ako ni Lord, na pag nagpipreach, sinusulat, ginuguhitan ko na lang dito para mag-highlight din dito. So pinagpipray ko pa po na dumating yung mga bagay na yan. Pero, Paul, his principle, he keep on running even when it is hard. Why? Because hindi siya pwedeng pigilan na tapusin yung kanyang mission. Mga kapatid, meron tayong kanya-kanyang takbuhin. Meron tayong kanya-kanyang tahakin. Meron tayong kanya-kanyang mga laban. Individual. And don't allow the circumstances to stop us from attaining our goal. Especially reaching the end of our mission. Naintindihan ko si Paul kung bakit gano'n na lang yung pagkapit niya natapusin yung kanyang takbuhin. In fact, maraming talata sa Biblia ang nagpapatunay na nilatag ni Pablo yung puro sa marating yung dulo. Sapagkat narating niya talaga yung dulo. Maraming beses niyang sinabi yung mga ganitong pananalita. Pero naintindihan ko yung konsepto at kung bakit ito yung kanyang naging prinsipyo. Why?
sapagkat our labor is never in vain. Nandoon din po sa verse 20, sa verse 24. And the ministry which I have received of the Lord Jesus. Hindi si mayor ang nagbigay ng ministeryo. Hindi si pastor. Kaya sa mga kabataan, hindi si pastor ang tumawag at nagbigay sa inyo ng ministeryo. Doon sa mga tamborin, nakita natin yung galaw nila kanina, di ba? Hindi si pastor, hindi si pastora, hindi si Jai, hindi yung mga kapatiran, hindi si Pastor Ian, hindi ang elder, hindi ang council, hindi sila ang nagbigay ng ministeryo. It was God who called them. Doon sa mga nagpaawit sa harap, hindi si pastor ang tumawag. Sa mga manunugtog at sa bawat kapatirang narito, hindi po tao ang tumawag. Maybe the person that we know, sila yung ginamit upang maipaabot yung mensahe, but individually, tinawag at pinili tayo ng Diyos. Kaya pakatandaan natin, sabi ni Paul dito, I am faithful to the ministry that I received from the Lord. Kapatid, yung ministeryo na ginagampanan mo is specifically for you. At ang Diyos mismo ang nagbigay niyan. Kaya nga in 1 Corinthians chapter 15:58, ito yung USA, di ba? Unshakable. Maging matatag at laging sumasagana. Considering that Paul, when he wrote this letter, nandun na sa dulo ng kanyang buhay. Mga kapatid, naintindihan ko rin kung bakit niya isinulat ito. That for him, to live is Christ and to die is gain. Sapagkat kung mabuhay man siya sa laman, yung kanyang mga gagawin ay magiging kapakipakinabang sa mga kapatiran. Magiging kapatiran. He want to be a useful vessel. Kapakipakinabang na ano ba yung vessel? Sisidlan, lagayan. Kapakipakinabang na kapatiran. Kapakipakinabang na member. Kapakipakinabang na bahagi ng iglesia. Bawat isa may ginagampanan. Bawat isa ay may tungkulin na nagiging bahagi sa lalong paglago at pag-unlad. And I am hard-pressed between the two. My desire is to depart. Gusto niya nang bumalik. Gusto niya nang bumalik kay Kristo. Dahil higit daw yun. Take note. To depart and to be with Christ. For that is far better. Kaya lang, meron pang tawag ang Panginoon sa kanya. Meron pang pinagagawa ang Panginoon sa kanya. Na habang siya'y nasa lupa, ay lalong mapalakas ang mga kapatiran. This was Paul. Pero si Pedro, an apostle called to the Jews, ay meron ding ganitong pananaw sa buhay. So hindi sila magkasama. Magkaiba ang kanilang ministeryong ginagampanan. But even Peter had this kind of principle. Paglilingkod sa kapwa. In 1 Peter chapter 4 verse 10, God has given each of you a gift. Use them well to serve one another. Mga kapatid, ngayong umaga, hoping that this principle taken from Paul will lead us to a better service to the King. Uulitin ko, we are not serving si mayor, we are not serving the governor, we are not serving the politicians. We are serving the King of Kings and the Lord of Lords. Nawa, yung uri na paglilingkod ay para talaga sa Kanya. Ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam.
Ikaw lang at ang Diyos ang nakatatalos. Magkakaiba po tayo ng ministeryo. Kami ang tinawag sa pastoral ministry. Kapatid, tinawag ka bilang elder, tinawag ka bilang konseho, tinawag ka bilang Sunday school teacher, tinawag ka sa worship leading, tinawag ka sa instrumento, tinawag ka sa iba't ibang mga ministeryo. Bawat isa, gawin natin ang ayon sa kalooban at plano ng Diyos. Hindi po pantay-pantay yun. But in the sight of God, pantay-pantay tayo sa Kaniyang harapan. Sapagkat lahat ng ating ginagawa is for the glory of His name and the expansion of His kingdom. Kaya kapatid, walang nakalalamang sa atin dito. Pantay-pantay tayo sa harapan ng Panginoon. Nawa, pantay-pantay din po nating marating ang nais ng Diyos para sa atin. What matters most sa buhay ni Pablo? Paglilingkod ng tapat at totoo. Salamat, Lord, ngayong umaga for once again reminding us that for us to finish the race with joy, kabahagi ka namin, kasama ka namin. Tulungan mo kami, Ama, na lagi kaming manahan sa iyong mapagpalang kamay. Sapagkat kung wala ka, malayo kami sa iyo, tunay na hindi kami magtatagumpay. Salamat po sa lahat ng ginawa mo sa buhay ng iyong mga anak. At maging ang mga paalalang ito, manahan sa aming mga puso habang kami naghihintay sa iyong muling pagbabalik. Salamat sa lahat ng ginawa mo sa buhay namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.